Hello. Kumusta? May adlaw ka itong tanan, mga kaigsunan, mga kasampyak. Here we go again, Boy America Duterte realist magaingon nga. Kung adunay nahidug mo, tugod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imo mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. Mga kasampyak, kung saan mo kayong lupalok ng mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya, mabuhay po tayo lahat. God bless po. So, as usual, mulit-muli, kayo inanyayahan ko na magsampyak man ng itong Mutikon channel. Time check, it is now 7:30 in the morning at this recording, 7th of November 2024, dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampyak, ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? So, alam naman natin yung mga kaganapan, mga nangyayari or mga pangyayari na nagaganap dyan sa Pilipinas. Sobrang init na ng politics. So itong mga kalaban o mga detractors ni Tatay Digong, kahit hindi siya presidente or whatsoever, ipilit nila ipipin down. So yung mga tirada o mga birada nila for aid for prosecution instead of aid for legislation. So kasi gusto talaga nilang na ayaw na makabalik itong mga Duterte. So ayaw na nila, lalo na si Inday Sara, kasi alam naman nila na threat talaga nila. Kasi pag kung makaupo si Inday Sara, pag magiging presidente siya sa 2028, maraming magkakaso at maraming lalayas sa Pilipinas at pupunta na ng ibang bansa at babalik na naman pagkatapos ng termino ng Inday Sara. Kasi ngayon tiba-tiba na sila, grabe yung mga nangyayari, mga nakawan dyan sa atin sa Pilipinas. So ngayon ay nagwawaltas, naglulustay ng pira itong Tuwadkum sa pamumuno ni Isbarber. So usapang Isbarber, usapang Barbero. Si Barbero, kinumparan niya yung 2 years na drug war ni Tatay Digong kumpara versus kay Bangag Jr. Alam naman natin na tutuhanan yung drug war ni Tatay Digong. At ang katotohanan dyan si Barbero, siya pa nga yung chairman ng anti-drugs nung panahon na yun. At puring-puri pa nga siya. Ang katotohanan dyan, puring-puri siya sa anti-drug ni Tatay Digong, na sinabi pa nga dyan na sana ito yung talaga na drug war na ma-adapt talaga ng ibang bansa. Sobrang bilib siya kay Tatay Digong. Nakalos dilaan na lang niya yung wheat pack ni Tatay Digong. Sa sobrang puring-puri niya, na bilib talaga siya. Pero anong nangyayari ngayon? Or anong nangyayari ngayon, Mr. 360 man? Ace Barbero. Pag ikumpara mo sa yung 2 years ni Bangag Jr. versus kay Tatay Digong, alam mo, tutuhanan yung kay Tatay Digong. At sabi mo, mas maraming namamatay. Syempre, kasi tutuhanan yun . Alam naman natin, sa panahon ni Tatay Digong, daming nag-surrender, daming natakot talaga sila. Kasi alam naman yung kamay na bakal, yung Duterte legacy. So marami talaga nagsusurrender. So ang ginawa ng mga ninja cops or mga tiwaling pulis, alam naman natin na every term, kung sino namang administrasyon, nag-liquidate sila ng mga tauhan nila. Yan yung slang word, liquidate or eliminate, or pinapatay talaga nila yan. Kasi ayaw nila na baka mahuli or pag mahuli yung mga tauhan nila, nasa listahan ng mga sila, madadali talaga sila kasi pag makuha yung mga tauhan nila. So, ang ginawa nila, pinapatay. Pa nga, nilagyan ng mga packing tape, tapos tinalian, tapos may mga mga placards na huwag tularan, addict ako, rapist, ganun. Sabi pa nga ni Tatay Digong, hindi yan tagagawa ng pulis. Sino bang luko-lukong pulis na pa sila, dagdag pa sila ang trabaho na ganyan? Ba tayo dito, mag-manufacture ba tayo ng mami? Sabi pa nga ni Senator Robin Padilla na yung mga sundalo o mga pulis, pati lalo na yung mga pulis, kasi trabaho nila yan ganyan, hindi na yan nila gagawin ng mga ganyan. Kasi kung tutuhanin na gira talagang gusto mo, ba't kapag gagawa ng nakatalikod yung kalaban, tapos mga ganun, wala, hindi yan katotohanan yun. Kung baga, para sa akin ito ay ko lang, sa aking kaisipan, yung ito, yung mga nangyari siguro noong panahon ni former President Duterte, narrative ko lang to, sila na mismo talaga yung nagpapatay sa mga tauhan nila. So yung mga ginagawa nga, tinatalim, nilagyan ng mga placards, ganun, huwag tularan, mga ganun, diversionary tactics yun nila para naman
para darating ang panahon, kasi alam naman natin, yung malaki talaga yung sindikato yung nasagasaan ni Tatay Digong. Alam nila na darating yung panahon, mabalingan si President Duterte about the drug war, which is ngayon dumating na talaga yung punto. Dumating na talaga yung panahon na kasi napaka-bold ni Tatay Digong magsasabi, papatayin ko kayo, pero wala namang walang kaso yung pagsasabihan ka, sabi nga ni Tatay Digong, walang kaso yung pag sinabihan nga papatayin ko kayo pag talaga naka-threaten yung country ko or yung bansa ko. Totoo naman. Tapos sabi ni Barbero na si Bangag Jr. kunti lang daw yung namamatay. Huwag mo kaming napaka-uwi mo, Barbero. Huwag mo kaming pandara ng ganyan. Huwag mong ihalin tulad yung katotohanan ng drug war ni Tatay Digong kumpara sa drama ni Abalos Ngiwi at ni Bunjing Rimulya. Buhay pa ba si Rimulya na nakarma na ngayon Huwag mong ihalin tulad na yung mga ginagawa o mga ginawa nila ipang puto ops lang kasi tatakbo bilang senador So ang mga nangyari, di ba may mga naimbestigahan pa nga dyan na yung mga ninja cops o mga tiwaling pulis, may mga savings pala yan sila. Tapos ang ginawa nila, kasi pag palit ng administrasyon, ay alam naman nilang weak yung administrasyon ngayon, bangag din So ang ginagawa nila pang puto ops, both beneficial kay Marcos at sa kanila din mga ninja cops for promotion purposes, at lalo na kay Abalos tatakbo o ganun, si Bunjing sila unity sila, yung totoong unity So yun yung mga diba na may naimbestigahan mga ganyan na tapos yung 1,630 kilograms na shabu nila, saan man yun, diba ang sinabi nun sa mga ninja cops yun, yung mga savings ganun. Tapos diba nung ban na confiscate nila yun, bakit hindi nakuha or nahuli kahit yung driver man lang? Walang nahuli na tao. Anong klaseng yan? Anong klaseng yan? Napakalaking shipment tapos walang nahuli. Imposible. Mga ganyang shipment, maraming mamamatay. Grabe talaga yun. Yun yung totoong kalukuhan Diba may naimbestigahan niya kasi nung tinimbang pa ngayon after nun kulang na yung kung saan napunta yung ibang kilo. Tapos after next tinimbang ulit, kulang na naman ulit. So anong nangyari doon? Sana yung shipment nun, sana yun o nyo na pinagati-hati nyo na. Huwag nyo kaming pandaran, huwag nyo kaming lukukin at ganun kasi yung drug war ng panahon ni Tatay Digong katotohanan o totohanan na drug war versus drama ng administrasyong Bangag sa pangunguna ni Ngiwi Abalos at ni Bunjing Rimulya na ngayon nakarma na buhay pa ba kaya yung gago diba? Daming mga kalukuhan daming mga korupsyon. Yung anak nga niya nahulihan ng diba nahulihan ng hybrid marijuana tapos anong nangyari nun? Wala. Pero pag ordinaryong citizen yun, nahulihan ng ganun, wala na. Nandun na yun nandun na yun sa bilibid So wag talagang sabi niya mas didlid yung panahon ni Tatay Digong. Siyempre totohanan yun yung daw mas lesser yung namamatay or namatay sa panahon ni Bangag Jr. Siyempre Bangag yun kumbaga mas less danger yung mga mga masamang damo ngayon kasi pati yung presidente natin may issue sa pulburon. May mga video pa nga siya, yung inakusahan siya, yung naka-white substance yung mga nasa mukha niya. At saka may mga tao talaga nagpatunay or nag-akusa sa kanya na wala siyang ngayon, wala siyang mairibat, wala man lang siyang masabi na hindi yan totoo ganun. Or magpa-hair political test ako para para mapatunayan ko na mali yung mga paratang niyo. Wala. Tapos itong mga tuwadkom ngayon hinamon pa nga ni Inday Sara, sige mag-hair follicle test tayo. Walang sumangayon kasi di na malay natin baka totoo. Tapos meron tayong Senate President ngayon na
bigla na lang naghihimod puwit after noong nano siya, na-designate siya na bilang yung pinalitan niya si Zubiri. Tapos ngayon bigla na lang siya naging waiter ni ni Butiki. At ngayon naghihimod puwit na siya. May naririnig tayo na makakasama siya or kasama talaga siya sa mga yung nasa video ni Miss Cathy B na di natin alam. Wala naman tayong sila na yung patunay niyan. Pero kakaiba yung mga kilos ngayon ni Escudero, di ba? Ni Kizo. So wag mo kaming paandaran talaga sa mga drug war ni Tatay Digong versus kay Marcos, kasi totohanan versus photo ops wala Tapos dito naman tayo kay Rapi Tulfo. Siya naman nagpapasikat naman. Ang ginawa naman ni Rapi Tulfo ngayon, nag-imbestiga siya sa nangyayari kay Nowin Gatchalian, yung number 7 na plaka na dumaan sa saan ba yun, EDSA, yung na hindi dapat or hindi dapat na dumaan doon kasi parang abuso pag parang basta hindi talaga pwede na gagamitin yun. Kung pwede man personally, pero hindi pwede sa may ibang tao, may pasa mo kahit pamilya or kahit asawa pa nga or pwede pag-asawa siguro pag company yung hindi natin alam, pero hindi mo may pasa sa kapatid, tatay mo or magulang. Pero ngayon nandiyan na yan issue yan nakakahiya yan ganun kasi abuso yan, pero wala namang nasaktan, di ba? At least man lang. Pero ngayon sabi ni Rapi Tulfo may masusunog daw, may imbestigan siya, may maprito daw ganun. Ako, puro ka lang pasikat Rapi Tulfo. Believe na sana ako sa iyo dati, pero noong yung as time goes by, lumalabas yung tunay mong ugali, yung tunay at totoo mong pagkatao Ang dami mong inimbestigahan. Nag-imbestiga ka sa PCISO, sa Luto. So saan na yung inimbestiga mo? Puro ka lang imbestiga. Walang kakatapos-tapos yung mga investigasyon mo. May mga nagsabi pa nga si Marlica may na about sa 1 billion na suhol doon. So ano ba yung totoo doon? Hindi ako nagsabi noon, si Marlica Tapos pa, ang daming nanalo ng Lotto lately, mga few days ago may nanalo naman ng 642 ng about 100 million plus ganun. So ba't hindi yan yung iimbestigan mo? Lalo na yung mas maraming nanalo one time yun, a year ago ba yun, yung mga nangyari na ang daming nanalo. So makikita mo talaga na talaga ay maraming kalokohan talaga. So ba't natigil yung mo? At ito pa, bakit hindi mo imbestigahan yung corruption dyan sa sa Congress at sa Senate, yung flood control? Ba't hindi yan yung iimbestigahan mo? Ba't wala kang bayag, wala kang yagbols, Rapi Tulfo? Tapos magiging tatlo pa kayo dyan, si Bin Tulfo at si Erwin. Tatlo na kayo dyan maghasik ng dyan, magkalat. Wala. Kaya nga sabi ni Margolita, hindi na hindi sa anong tawag nito, insecure siya, pero sobra na okay lang sana kung Duterte yan, mas pabor ba ako pero delikadisa na lang, di ba? Pero wala talaga, wala akong believe sa pang Rapi Tulfo in action, pang TV at radyo lang talaga kayo. Pero pagdating sa totoong problema ng bayan, wala, pang photo ops lang talaga kayo Pero pag wala, papaboran nyo lang yung yung mga nakakarami, yung mga oligarko. Sabi mo pa nga dati na gusto mong ibalik yung ibig-sabihin, ganun. Tapos ngayon naghihimod ka na kay Marcos. Tapos si Erwin Tulfo, siya naman naghihimod na dumidila naman siya kay Tambaloslos. So wala. Dati grabe yung tumira, tinitira yung mga sundalo pa nga, mga anong ahensya sa gobyerno nung nasa radyo at TV pa kayo. Bilib na bilib kami sa inyo bilib na bilib ako mismo. Pero nang nasa pwesto na kayo, nailuklok na kayo, iba talaga yung iba din yung mga karakas nyo iba talaga yung magagawa ng pira, mababago talaga yung tao.
or talagang ganyan talaga kayo? So wala talaga mga kasampiyon. 16 minutes na pala, kunti lang ano. Lalo na pag may papakita pa tayong materials, pero hindi na kailangan magpakita ng materials kasi ang dami namang nagba-vlogs almost the same lang naman. Tapos kasi ito yung mga issue na punto por punto na issue ng bayan na ano, talagang mainit ngayon eh. So wala talagang matutunguhan itong bansang Pilipinas talaga pag laging ganito lang yung mga taong tinatalaga natin dyan, yung pinapaupo natin mga walang hiya talaga, mga walang ano. So anyway mga kasampiak, hanggang dito lang muna. God bless po sa ating lahat, mabuhay po tayong lahat.